I think you can see a recording button right now. Or ipalatandaan na nagre-record tayo. Narinig ba? Have you seen that? Palatandaan na nagre-record tayo. Okay, for the coaching, we are on the second day, no, of our coaching. Is WPP. So, sasakit na naman yung ulo natin dito kasi nandito pa tayo sa pinakamahihirap na subjects. Okay, number 1. Responsible in implementation of the 3 core anti-poverty programs of the government. This WD, Kalahi Siege, tsaka yung livelihood. So, yan yung tinatawag na tatsolo. So, ngayon, ang tawag namin ngayon ay, I think, no, parang convergence. So, lalabas yung tatlong convergence na yan, no? Ng DSWD. Huwag natin kalimutan yan, no? Yung tatlong 3 programs na yan. So, hindi yan mawala-wala yung programs na yan. Dapat huwag nating kalimutan. War-based. Yung Kalahi Seed. No? Hindi tayo dapat Kalahi Seed is LP tsaka 4-piece. No? So, of course, dito, DSWD dito. Class, talking about DSWD class, no? Lahat ng nasa chapter 2 ng libro ni Mendoza, yung chapter 2 ng libro niya, ang daming pinag-uusapan dyan. Kasi lahat ng yun kasi ay kung ano ba talaga yung history ng social welfare ng social work. So, beginning of concept of social welfare, no? Ang dami yan, lalabas yan, no? Itong common chest, 1520, by Martin Luther. Individualization, no? Yung 16th century, no? Spanish philosopher Juan Luis de Vives. Lalabas yan. Hamburg experiment, no? By Professor Bush, no? A commissioner on public relief. Okay, nangyari to sa Germany. Lalabas po yan. Next naman, no? Military House, 1719, no? By Benjamin Thompson. Lalabas yan. No? Elberfeld System, 1853. Yan yung mga naging kuwan talaga, no? Nagkameron niya ng public taxation, no? Binuo yung pera, pinangtulong, no? Ginawang charity. Daughters of Charity, no? Yan yung forerunners ng social work. No? So, ang dami po nating matututunan dito. No? It was founded by Father Vincent de Paul, no? 17th century. And then, ito talaga yung pinaka-punto. No, itong 1986, MSSD to DSWD. EO, no, 1, 2, 3, signed by President Corazon Aquino. No, so yun talaga yung kuha natin dito, no? Ang dami. No? But anyway, inisa ko na dito, no? So from 1915, 21, no? 1932, 1939, no? 1947, Social Welfare Commission, 1948, no? Nagawa yung paksa. At saka 1951, no? Naging Social Welfare Administration ng Kangkirino. 396 rather. 1968, DSW by Marcos. Ginawang DSD. Marcos pa rin yata to. And then 1978, no? DSD up to DSWD. But before that, may MSD pong nangyari. Okay? So, ganun po yun, no? So,
memorize natin yung mga pinaglalagay ko kasi importante yon sa history ng social welfare sa ibang country, at saka itong sa atin na naman, PSWD. Okay? Narinig niyo pa ako? Can someone send likes here? So, ganun po yun, ha? Anyway, recorded naman to, mababalik-balikan nyo to. So, ito rin na rin, no? Ito rin yung sa, napag-usapan naman lang din itong development ng ng DSWD, social welfare sa ibang country at pati dito sa Pilipinas. Of course, meron din mga institution, no? Integrated social welfare programs sa atin, no? 1964, El Sigaches, para yan sa mga mental retardates. Reception Study Center, nayo ng kabataan, para saan? Sa orphans. Pag Marilac, pambabae yan. Kasi si pare, lalaki yung pare eh. Pag Mari, babae yan, di ba? Marilac. Don Vicente, ay lalaki yan si Vicente, no? Unlike siguro may Vicente tayo na mataas yung buhok, no? Delikado yan, no? Vicenta yan, no? Vicenta. Golden Acres, no? Of course, no? Parang gold, no? Golden anniversary, pang matatanda yan, no? So, ganun po yan, no? Another, napag-usapan naman lang din, ito po yung mga pinaka-importanteng institusyon during sa panahon talaga ng history ng social welfare sa Pilipinas. And mostly talaga dyan, mga ospital. Alam naman natin ang mga first institution talaga, ospital. Ganun yun, di ba? Paaralan. Kailan nga yun nabuo yung paaralan? Ating Parochial School of Cebu, si Don Miguel Lopez de Legazpi, 1565. Okay, 1565 po, no? San Lazaro, 1578. Para saan si Lazaro? Sa sick natives. No, sakit. If you are ako, kung meron familiar ka dun sa Bible, bakit ba namatay yung si Lazarus? Bakit siya namatay? Kasi may sakit siya. No, that's a familiar story in the gospel, di ba? Si Lazarus namatay. Yan yung lalaking ni-raise ni Christ, no, sa pagkabatay. No, so si Lazarus, sakit talaga yun sa kanya. No, sa San Juan de Dios Hospital, no, indigent and sick Spaniard, no, especially San Jose, orphans. Asilo de San Vicente, indigent, orphan, Santa Isabel, indigent, no, San Juan de Litano. Ayun, no, sa indigent pa rin, no. So, he performs the role of educator, partly facilitating. Take note, dito, paano to intindihin? Nag-educate daw siya and partly facilitating. So, dalawa na yung role niya. Continuing education for supervisory in municipal MSWD office, Kauswagan. What is the least inapplicable? So, pag ang hinanap po, least inapplicable, tama po yung hanapin mo. Pag yung hinanap ay least applicable, mali yan. No? Hanapin mo yung pinakamaling sagot kung least applicable. Kung least inapplicable, hanapin mo yung tama. Least inapplicable, tama. Least applicable, mali. Okay? So dito, educational function po. Kasi function po to ng isang social work. When you are educating, hindi lang tinuturo ka lang. Kung educator ka lang, no? Ay kulang 'yan, no? Educating educational function. No? Dapat kung kuan ka supervisor, no, may nagtuturo ka rin sa mga kuan mo, no? Mga supervisory. It's an administrative educational, okay, alam mo na to, no? Social work, supervision. Okay? Ito pong tatlo yung tatanungin ka sa board exam, no? Ano yung tatlong function ng mga supervisor? Ito po yung tatlo, no? Administrative, educational, and supportive. O, pwede kayong gawa ng question dyan. Ano yung exemption, no? Kung wala sa tatlong yan, exempted kagad yun yung
hindi kasali. Exemption from VAT, so value added tax. Sino yung exempted? Lahat ba? Ito po yun, may batas po dyan, di ba? Letter A and B. So exempted po yung senior citizen at ang PWD. Natanong natin, sir, ano yung elderly? Ay, di ba sir, yung elderly, matatanda yan? Mga tigulang, mga... Hindi po, ang ibig kasi sabihin ng elderly, kung parang yung term na ginagamit niya, parang panganay ka no? Sino yung elder? Youngest, parang ganun yan So hindi po, yung elderly po, hindi po yan yung ibig sabihin na senior citizen. Yung senior citizen is yung right term na tumungtong. Ano yung edad na senior citizen ka? 60 above. Tumungtong ka ng 60 above. Okay? So, hindi po elderly. I know, alam ko na yung elderly, para yan sa matatanda. Pero hindi kasi ibig sabihin na yung 60 up ba yung tinutukoy? Kasi kung panganay ka, tapos 30 years old ka, pwede ka matawag na elder or eldest sa magkakapatid. Di ba ganun yun? Ikaw yung elderly. Bakit naman sir hindi disabled person? Wala na po, insensitive po kasi yung term na disabled person. Binago na po yan. Dati disabled person yun. Kaso lang, bias kasi yung disabled person, Kasi parang yung buong katauhan ng isang tao, dinisable mo. Hindi po siya disabled person, Kasi kaya niya. Meron lang po siyang with disability. Kaya PWD siya. So according to RA 10754, okay? Sabi dito, RA 754, yung mga senior citizen at PWD, sila yung exempted sa VAT. Pero merong niyang tanong dati, Tanong yan. I don't know kung lumabas to sa COVID na time na board exam. Ito yung tanong, Sir, okay sir, meron tayong mga exemption sir sa VAT sir. Pero yung tanong sir, naging applicable ba yung batas na 10754? Naging applicable ba yan sir nung COVID? What I mean is yung online purchase, example nag-Shopee. Nag-Shopee si Lola. Okay, nag-Shopee si Lola. O yung isang PWD, Pwede ba? Ma-avail ba niya? Okay, ma-avail ba niya? Ano yung yes po, na-avail niya kasi according yun kasi sa joint memorandum circular ng DTI, Department of Trade, yung nagpapalitan ka ng gamit pera, binili ka, yung trade tawag dyan. At sa circular number 1 series of 2022, yung COVID time, naging effective po yan. Baka tanungin kasi kayo, ito bang 10754? Ito bang 1054? Kuan ba to? Naging effective ba to nung online purchase sa COVID? Kasi hindi ka makabili Yes po. Yan po yung tanong. Baka tanungin ka, opo. Ito po yung kuan dyan, joint memorandum. Kasi search mo pa yan, Sinulat yan ng isang article, I think, parang abogado yata siya or parang law student. Yung article, mayroon dyan mga nagsulat ng ganyang article. Okay? Empowerment advocacy in social work means let me give you a story, So, itong mga tanong na to, class, meron kasi akong libro niya. Akala ko, ano ba tong tanong na to? Parang easy naman, pero nang iniisa-isa ko yung choices, ang hirap. And then I just remember, lumabas to last board exam, last year. Tinanong ko nga yung classmate ko dito na kahit tanungin niyo pa siya yung Hana yung name niya. Ang sagot pala dito, explain ko mamaya. Sagot dito, empowerment advocacy in social work means, so letter E yung sagot. Kasi empowerment, making alliance yan Empowering people. Pero ang behind the story, lahat ng choices ko na yan, pwede yung lumabas kasi ito po yung mga theory.
mga theory ng social work. No, ito chapter, oh. Mga theory po to ng social work, no? So, psychodynamic. Ano yun? Sometimes, sabi ng classmate ko, James, tinanong kami ng, in social work, what does we mean when we say psychodynamic social work? Tanong niya naman kayo, ano ibig sabihin ng crisis and task-centered in social work? Ano naman ibig sabihin ng system and ecological approach in social work? Cognitive behavioral approach in social work? System ecological theory? Ano yung context ng MAC practice? Social development theory? Ayan po yung sagot. Okay? So, theory po ito. Ang daming lumabas nito. No, yung 2023 tayo ngayon, no, yung mga friend ko na nakapasa. Ito yung nagsilabasan. And then, of course, bilang isang educator, nag-aalangan kang isali yan sa mga lectures mo kung wala kang reference. Okay, of course, ano bang basis ko dyan? And I got this soft copy book from Mindanao State University, of course, my alma mater. Nakita ko to dito. Ah, totoo pala. Book-based pala to. So ito po, ganun lang po. No? Kita agad natin yung mga answer dito and nakalagay po to sa kuan is mga tabulated to. Hindi ko to ginawa na table, nasa libro talaga to. I just screenshot this kuan in the book. No? It's on the book. So ano pa pang nandito? Oh, feminism. Sabihin niyo ako manloloko pero kung take to ka, lumabas to. Yung mga gender, di ba? Nagsilabasan niya, no? Yung mga humanistic strength perspective, ay naku, nagsilabasan yan. Lalo na itong anti-discriminatory. Yan pala, mga theory pala yan, no? Mga theory yan ng social work. Napagdaanan ko na to before, undergrad ba ako? No? Pero, dito ko nalaman dito na itong table na to, isa pala siya. For example, itong critical theory, feminist theory, anti-discriminatory, doon, ang objective niya pala ay social change. Tatanungin ka, no? What is the objective of critical theory, feminism, and anti-discriminatory? Para yan social change. Yung empowerment, humanist, and strength solution, no? Pang-empowerment. So, ganun po yan, ha? Huwag nating kalimutan yan, no? Magsisilabasan talaga to. No? He, she is below 18 or above but not capable of defending and taking care of. Of course, ito yung child. Pero ang child po ay sa konteksto po ng batas, hindi lang po yan edad ang tinitignan. Ay, kung ikaw, kuan ka 18 ka, hindi ka na bata, magtrabaho ka na. Pero sabi dito, kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo dahil sa kapansanan, either physical ba yung kapansanan, kahit ano, or mental, ay, kukonsider ka po na bata. Okay? So, hindi lang po sa edad na bibase yung pagiging bata, child. Tatanungin ko sa board exam, no? The following are the child exempt. Tapos yung nilagay doon, yung may mga kapansanan, 17, tapos in-exempt mo yung may kapansanan kasi akala mo hindi yan kasali. Kasi edad talaga yung basis ko eh. Mali ka kaagad. So ang basis talaga ng pagiging child, hindi lang po edad. No? Basta hindi niya kaya protektahan yung sarili niya, child kaagad siya. Okay? So, bakit hindi minor, sir? Bakit hindi minor, Ben? Okay, yung minor kasi, wala. Low ka pa na, sometimes kasi, iba-iba yung pagkahati ng minor. May mga iba, pag tinatanong namin, ibang professional, tinatanong ko, ano ba yung minor? Below 24? Below 18? Ganun yung nahati. Pero dito, specific naman yung tanong dito, no? Base ito sa batas eh. We move on 7. Child who stays on the street, ano yun ta?
Children in street situation. 7C. 8. Simulated Birth Rectification Act. Ito po yung Republic Act 11222. Okay? Republic Act 11222. Ang magkuhan po dito is yung secretary ng DSWD. I think it's about adoption, if I'm not mistaken. So dito po, I believe na meron akong isang blog post regarding the laws in social work. No? So nakita nyo na, but then, lisa ko na dito, no? Yung mga selected list of social legislation. Social legislations to, hindi po to yung mga pang accountancy, pang social work talaga to lahat. Memorizein nyo to lahat. Basta nilagay ko dyan, no? Memorizein nyo. Meron tayo dito pang litigation sa batas. Family courts, no? Ganun nyo, no? Family courts, mayroong specific court na na manukala sa family matters. 934 juvenile, no? Indigenous, meron tayo gano'n, no? Republic Act 6728, no? Government assistance, student teacher private education, no? 7160 local government code. Mostly ang lumalabas sa local government code 7160 ay yung devolution, no? Paano daw nag-devolve yung centralized power ng national government up kayahan yung local na mamuno so long as hindi siya unconstitutional. Akala ko dati, during our time, during the time of our board exam is yung local government code lang, yun lang yung naging devolution. Pero, nagkamay po tayo ng Mandanas ruling. Okay? Meron tayo ng Mandanas ruling. So akala namin nung panahon namin yung devolution tumutukoy lang talaga yan sa local government code. Pero nung kasi 2020 kami pumasa sa board exam. Pero nung ano nga to, yung 2021 yung 2021 nagkameron ng Mandanas ruling about yung taxation, no? Taxation yan sa AC Grande Mandanas and Garcia petition declaring unconstitutional praise regarding po to internal revenue. So about taxation po to, pero devolution pa rin yung punto dito. No? So another is women in development, national building. Ang lumalabas na tanong dito sa 7192 as si Mayor daw, gusto niya yung mga magtrabaho sa City Hall, hindi lang mga lalaki. Ni-encourage niya yung mga lalaki. Yan yung lumabas sa amin during our time na tanong. Ano daw yung pinakamalapit na batas doon? So gusto niya empower ni Mayor yung mga babae, 7192. So, Public Act 880, fair and equitable access to education. 8282 SSS. Social Security, parang gano'n. Parang SSS siya. Social Security Act. 8425, Social Reform and Poverty Alleviation. 89 na, solo parent. Pero tayo dito, creation of Department of Social Welfare noong 1968, no? 5416. An act to regulate practice of social work, no? Alangan 4073. Criminal law na naman, no? Yung mga rape victim. During our time class, lahat to na nakikita nyo sa screen, lumabas. At saka ito yung lumabas during our time. Okay? Balik-balik pa, ulit-ulit ba? No? Pero maraming cases. Okay? Lalo na Bausi. I-master nyo yung Bausi, please. I-master nyo yung Bausi. Itong criminal law, i-master nyo itong lahat na to. Lahat ng mga provisions, lahat ng mga terms, i-master nyo, ha?
itong juvenile, anti-sexual harassment, inter-country adoption, anti-rape, rape victim assistance, lahat na nakita nyo sa screen ngayon, lumabas during our time. It could be na tanungin lang kayo, ano yung 9262? Title lang yung hinahanap, pero in deeper, i-contextualize po siya into cases. Intindihin nyo. Dapat pag nagbasa kayo ng law, para kayong attorney. Diba, nagbasa kayo ng law. Tapos iniisip nyo kayo ngayon, ano kaya mangyayari kung may namulis siya na babae na katulad nito? Ano yung pwede kong matulong sa kanya based on my knowledge on criminal law? Ganun ba? Hindi yung mag-memorize ka lang ng letra. Hindi ganun. No? Hindi po ganun yung pagka-memorize. So, while nagbabasa ka ng batas, i-analyze mo. Paano ko kaya ito may apply? So, mag-imagine ka ng kaso ngayon. No? So, civil law. Okay, o surname. Lumabas to, no? Na pwedeng gumamit ang illegitimate child ng surname ng father. May special protection against child abuse, no? 9231. Parang hindi ko nasali dito yung mga ano nga po? Revision. Okay? Family Code of the Philippines. The family code is E0209. Ang family code. Anyway, no, so ito yung mga kuan. So, health laws, kasali din to. And then labor laws. Okay? And then specific laws, no? Child, youth, no, 7610, lumalabas yan, no? So, ganon. Na lumabas to lahat during our time. Civil law din kasi to, criminal law. About may mga criminal nangyari. So then, no? Ito lang mga batas na to. Women, of course, no? Lumalabas yan, no? Women laws, no? And furtherly, may discussions regarding these laws. Nasali ko na dun sa isang blog post ko. I think may mga revision din ako doon, no? Check it na lang. Kinuhan ko lang to para hindi tayo mapag-iwanan sa law. Kasi ang dami pa natin pag-usapan dito. Okay, indigenous, ganon. Okay. Yung punto number 9 is the lawful person to issue the order of adoption. O, yan. No? Yung sinabi ko, no? Declaration, declaring a child to be legally adopt, no? Kailangan yan talaga yung DSWD secretary. Okay? The mental capacity of minor to understand, discernment po yung tawag dyan. Na discernment. Yan po yung tawag. Yung theory, cognitive development, no? Nagbunga yan dyan yung word na discernment. Ginagamit yan sa mga korte. Sino ba yung cognitive development? Jean Piaget. Moral development pala, no? Sorry, moral development pala yung discernment. No? Ginagamit yan sa mga CICL. No? Kailangan silang report about discernment regarding sa kanilang moral development. During our time, ang daming lumabas kang Kohlberg. No? Kasi about yan CICL kang Kohlberg eh. Okay, masagot na, no? Which of the following could result to the creation of project? Of course, no, kung may demand at saka may need, no, kailangan niyang gawa ng project at saka, of course, request yan ng customer or beneficiary. No, kasi nangangailangan eh. Kaya nga may need. Sino ba yung may need? Yung customer, yung tao. So, of course, sa panahon natin ngayon, to deliver services, we need technological advancement. Panahon natin ngayon, no? Dati yung review center, physical talaga. Ang layo-layo mo, no? Tapos, uy, tigasin yun na lecturer. Hindi ko pwedeng mag-on, kaya mang ibang lugar ka pa. Ubos yung pera mo, no?
Sir, ano yung pinakamahal na nalaman mong review center, sir? 20K. Akines Jantin, ang mahal daw, sir. Sir, thank you, sir. Pinag-review mo ako sa'yo, sir. 20K lang naman yung malapit ka sa amin, sir. Nako. Huh? Sabi pa ng isa na mas naintindihan pa daw yung pinagsasabi ko. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun yung mga review center. Magaling din dyan. Siguro, I just have proper time to prepare. Alam ko yung mga lectures ko, pinag-aaral ko talaga, tinuturo ko din currently. Kapangkap ako na some point. Project is the same with programs. So the question is all about, totoo ba, no? Ang project is the same with programs. Tamang sagot po ay number 2 lang at saka 3. False po. Hindi po totoo. Alam naman natin na hindi totoo. Palagi ko yung pinaulit-ulit, di ba? Time days. Project, maliit lang yan. Short term. Program. Purpose yan eh. For example, Pantay Pamilya Pilipino Program. Long term. So, first answer, false because the project is smaller. And false na naman, project terminates when objective is done. Yun nga, kasi yung project, short term lang yan. No? So, 12, letter B. 13, which of the following is the least appropriate? So, yung somehow mali. Maling sagot. Ganito po. So, alam mo ba anong mali dito? Kasi hindi ka project manager. Program manager ka. Ibalik natin kanina, ano yung connection, di ba? Ibalik natin yung number 12 para masagutan natin tong 13. Sabi dito, sa number, parang yung human numerals number 3, project terminates when objectives are achieved while programs are independent. So yung mga project managers lang daw, pag natapos yung objective, tapos na. Kabaliktaran, yung mga program manager, hindi lang basta matapos yung objective, mas more on pa. So, tignan natin yung 13, ano ibig sabihin. Paano mo na-connect, sir? Mali kasi itong letter B. Kasi nakalagay kasi, program manager manage the project team to meet the objectives. Hindi po. Sino yung nag-meet ng objectives lang? Project manager. Program manager kasi yung dito. No, yung the rest, ACDE, ECD lang, tama po yan. Kasi yung letter B, kuan niya, no? Hindi lang po nagmamanage ng short term yung program. Kaya nga program, pag program manager ka, malaki yung trabaho. Pag project, di ba yun? You get me? No? Mali ka agad, na-connect ka agad natin yung number 12 sa number 13. No? Sabi pa nga sa isang choice sa number 12, yung project manager lang daw yung gumagawa ng trabaho, ang objectives lang. No, pag matapos yung objectives, wala, terminate na kagad yung project. Ano yung program manager? No, they don't just meet objectives. They meet the goal talaga. The aim of this approach is to ensure that the bottom up. Ano yung leadership? First of all, you are a leader when there are subordinates following you. So nasa taas ka, di ba? Leader ka, may nagfa-follow sa iyo. Yung pagiging leader. Bakit bottom up yung sagot, sir? Kasi ang konteksto kasi from leadership, hahatakin mo yung mga local sa baba para maging leader. So yung local, actually yung local kasi na term sometimes sa social work board exam, it connotes bottom. Okay, bottom. Katulad ng konteksto ng local government code, the power from the national, that's the up, yun yung taas. Binaba sa bottom. Ano yung bottom na yun? Yun yung local. No? Yun yung local. Kaya yun yung konteksto dito ng local bottom-up development. Sorry for my cup, ha?
Okay? The leadership, it's a higher task. Paano ka hahatak ng mga tao dyan? Kung galing sa bottom, naisip mo, bottom up yung gagamitin. Social action, even explain na lang natin to sa CO. Ang dami nito. Lumalabas to. 3 lang kasi yan eh. Pag sustainable development, unahin muna natin to. Ito yung mga project na makaka-experience pa nito yung future generations, hindi lang tayo. Social action, ito yung sometimes sa CD, ang konteksto nito ay merong mga kino-contest ka para ka-advocate, merong mga naagrabyadong tao. Yung community development, kakaling tulad niya yung locality development. Parang makukomplish yung activity na to with the major or wide variety of people na magtulungan. Meron pa yung isa social planning. Yung social planning, yung konteksto talaga niyan ay sometimes sa mga case may mga makikita ka. Isang word lang yung tinitignan ko dyan technical. Pag may word na technical, alam ko na sagot. Kahit pa hindi sabihin, I could be 90% correct. Kahit isa lang ipatingin mo sa akin, technical. Tapos bigyan mo ako ng choices, social action ba to sa CO, community development, or social planning. Social planning yan. Mostly ang konteksto niyan ay sa case, ang daming mga professionals, may engineer. During our case, na-encounter ko yan. Example, yung Marawi doon, nasira sa Marawi Siege. In order daw na magpatayo ng bahay, housing, technical yung housing, di ba? Kailangan daw ng engineer, architect, para mag-relocate. So, technical yan, no? Social planning yung konteksto dyan. Which is true about social planning. Ito na yung sinasabi ko, di ba? Forecasting social goals, targets, and then preparing a plan to address it. Wala na natin plan. May plano yan No? A. Dito nalagay dito ang methods to. Lumalabas din to kasi ang konteksto nito ay project project development? Yes, parang project development yun na libro. No, sa SWPP, nangyayari po to. So, 15A, stakeholders may often have very different or conflicting objectives. It's part of the responsibility to do what? Ano yung gagawin? No? Balance. Stakeholders' interests and ensure that the project team interacts. Ano yung A? Stakeholders should not influence the project. Nako. Huwag kang parang hindi ka daw makialam. Sira mo kaagad yung principle of participation, no? Stakeholders should not influence project. No? Huwag kayong makialam. Parang gano'n, no? Letter C, manage stakeholders' expectation but isolate project team. Sip-sip ka sa mga taong may kapangyarihan. Yan yung sinasabi mo na, uy team, huwag na kayo sumali kasi mahisira yung expectation ng stakeholders kasi businessman to siya politiko to nasira tayo dyan, no? Stakeholders should have similar objectives on the project and be supportive to the course of the project. Hindi po, no? Should have similar objectives on the project, no? And be supportive through the course. Hindi po, no? Hindi po ang stakeholders yung nagsiset ng objectives. Hindi lang objectives. Pati yung project team. No? So, 16, letter B yung pinakatamang sagot. Kasi wala kang nalalabag na principle The assignment has defined objectives. Alam mo na to. Project. Kasi may defined objectives. May deadline. No? Alam mo yung mga program, no? Purpose. Alam mo ano yung pinaka-goal ng purpose? Mawala yung mahirap sa mundo. Sa Pilipinas. Or malesen, matulungan. Posible po yan No? Posible po yan. Kaya program. No? So dito, may deadline daw. Ano alam mo na? No? It talks about time duration. Long term ba? Short term? Short term project. 17D. It was documented in the project charter should meet
certain limitation, what limitation can be applied. Lahat po yan. Location, customer satisfaction, cost, time, risk. I-consider mo yan lahat. Hindi pwede na B yung sagot mo. Paano yung cost? Example, customer satisfaction. Wala may budget. Hindi pwede na may lumapit sa agency nyo. Sir, gusto namin to, sir, kasi masasatisfied kami, sir, pag ginawa namin to, sir. Wala kayong budget. Paano yan? Ito talaga lahat. Ang pinakapunto dito is yung pinaka-comprehensive na sagot. Okay? 19. What of the following subset is used in economic model? Oh, economic model, no? Para tong isa to sa mga theory, no? Foundation or paradigm based na social work. Yung pinakita ko sa inyo kanina ba? No? So dito ang sagot ay letter D. Letter D. Okay? Dog. 20. To ensure objective are met, it's required to establish an ambiguous realistic. No? Parang SMART ba? SMART objectives. Ano yung SMART? Tumalabas yung SMART eh. Sometimes tinatanong kayo nyo, no? Ano yung M sa SMART? Lumalabas yan, no? Kasi konteksto niyan ay project development yan, no? Pang SWPP yan. So, unambiguous, no? Hindi dapat malabo. Ambiguous kasi malabo yan eh. Okay? As direct, so 20 ay letter C. 21, alam mo na to, no? Supportive function. So, yun, nag-stump up ka, okay yung ginawa mo. Sumusuporta ka dyan eh, no? So, di ba, supportive yun, no? Supportive. Ano nga yung 3 kuan? Function ng supervisor, educational, administrative, tsaka supportive. Okay? There is no best way to manage. Para ano dato na view? Contingency. Alam mo yung contingency? Para yung meron kang ipon eh. Ang konteksto kasi ng contingency, kaya parang isang merong plan A, plan B. Bakit ba may plan B tayo sa mga buhay natin? Kasi pwedeng hindi maging maganda yung mangyari dito sa A, plan natin A, may backup plan. Yan po yung meaning ng contingency, para meron kang backup plan. So ano yung quotation niya? Quotation kasi ito eh, there is no best way to manage. Ano yung bureaucratic? Isa lang yung best way to manage. Ano yun? Masunod, no? Masunod yung siniset ng organization. Yan yung bureaucratic. Masunod yung sinasabi ng boss. System theory, no? Pagkakaisa ng mga sistema by parts. Neoclassical. Itong neoclassical class, parang kontesto kasi sa mga sa tanong na to ay parang yung SWPP, project management. Ito yung history ng administration dati. Yung neoclassical, no, yan yung bagong pamumuno sa organization. No? Dati-dati kasi yung bureaucratic, puro lang production yung iniisip. Basta may ma-produce kayong mga bagay, okay na yung organization. Kaso lang, nagkameron niya ng transform. Kasi daw parang napagod yung mga tao. Nagkameron ng conflict theory according to Karl Marx. Kasi para daw nasobraan sa pagtatrabaho yung mga tao sa organization. Kasi puro daw output yung hinahanap ng mga boss at hindi na napapansin yung human needs. Kaya actually alam mo si Abraham Maslow, neoclassical yan eh. No, neoclassical yung humanistic na approach. Kung classical, old paradigm yan, no? Yan yung para classical din yung bureaucratic model na production na yung iniisip. Yung classical, may evolved na nangyari. No? From classical to new classical. Iniisip na yung kapakanan ng mga tao. Theories that
malfunction of subpart will affect. Alam mo na yan, system theory. Isa lang kasi may theory dyan eh. Okay? May mga subparts na interdependent. Ang keyword dyan, ang keyword sometimes sa systems theory ay interdependent, intertwined, subpart, whole. 3 parts to the provision, okay? Alam mo na yun, no? Child, meaning to ng child placement. Pero magtatanong ka, sir, ano ba yung residential services? Type of service providing 24-hour care treatment. Okay? And support in setting other than a hospital. Yan po yung residential, 24-hour. Ano naman yung temporary shelter? No? Related to human survival in early stage of disaster. No, ganun po yan. Foster care. Para din yung out of home care, no? Wala ka sa bahay mo, temporary, no? State for children who cannot live with their families. Kaya meron din yung foster family. Okay? Yan po yung madalas. Ito kasing mga term na to, no, inisa ko na kasi magkakabuhol-buhol kayo dyan kasi para siyang, ano kayong kaibahan? Para magkakaganyan kayo eh. So meron na pong mga keyword ako in-underline dyan. Residential, 24-hour care, temporary shelter, parang survival siya sa disaster, foster care, meron kang foster family. Okay? Other term, out-of-home care. Refers to enhancing, strengthening, parenting abilities. Okay. O Filipino fathers. Airpat po ito eh. Parang itong airpat, naging kwanto? Naging kwanto ng government para matulungan yung mga fathers. Isa itong kuan ng DSWD, no? Airpat or empowerment and the affirmation of paternal abilities aims to engage father to become effective according to DSWD.